Ugnay pa rin po dito sa usapin ng issue dyan po sa Middle East. Epekto po nito sa ating bansa. May makakasama po tayo live dito po sa studio. Isa pong veteranong abogado at isang PDP laban na official at chairman po ng Association for Philippines-China Understanding o APCO. Walang iba kundi si Attorney Raul Lambino. Attorney, magandang umaga. Welcome po dito sa Pulso ng Bayan ng SMNI. Magandang umaga, Jade, at magandang umaga, Admar, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga minamahal na kababayan, lalong-lalo na po yung mga overseas Filipino workers o migrant workers na nandyan po sa gitnang silangan. Ayan, bago tayo magtanong doon sa Middle East, Attorney, bakit daw kayo naka-kulay green ngayon? May ibig po bang sabihin ang kulay green na suot po ninyo ngayon? Well, ang kulay luntian, sabi natin, or kulay green ay kulay ng buhay. Yan. So, isa sa paborito nating kulay ito, maliban sa ito na rin ang kulay ng ating political party o kaya yung political affiliation natin or political alliance natin, kulay berde. Yan, kulay buhay. Oh, may pag-asa. May pag-asa. Ayun. Attorney, ito nga, ano bang masasabi po ninyo sa nangyayaring krisis ngayon dito sa Middle East, ang epekto po nito sa ating bansa? Kayo ho ba ay happy sa ginagawang mga hakbang ng gobyerno para tugunan lahat po ng mga pangangailangan ng mga Pilipino dulot nga nitong, dahil nga nitong krisis na nararanasan natin ngayon? Yung nangyayaring digmaan po dyan sa Iran, yung labanan ng Iran at saka ng Amerika at Israel na lumalawak itong kaguluhan na yan sa buong gitnang silangan ay apektado po ang buong mundo dyan. At ang isa sa mga matinding matatamaan dyan ay ang mga maliliit na bansa nakatulad po ng Pilipinas dahil hindi naman po tayo oil-producing nation. Kumbaga, umaasa tayo sa mga inaangkat nating mga produkto ng langis galing sa ibang bansa. At alam naman natin na sa parting yan ng gitnang silangan, itong tinatawag nating Gulf of Oman at saka yung Persian Gulf at pinapagitnaan po yan ng Strait of Hormuz, mahigit 20% ng supply ng langis sa buong mundo ay dyan po dumadaan. Maliban lamang po sa mga kargamento pa na nanggagaling po dito sa Asia, patungo po sa gitnang silangan, papasok din sa Europa, dumadaan din po dyan sa Arabian Sea, from the Indian Ocean patungo sa Arabian Sea. So, tayo po ay talagang tatamaan po dito. At iyan ang malaking problema natin sa ngayon dahil nakita na natin yung nagtaasang presyo ng krudo, ng gasolina sa buong Pilipinas. At yung supply ay namimiligro kung meron pa ba tayong makukuha, kung meron pa tayong pambili, kung meron tayong pambili, saan tayo bibili. So talagang hindi lamang po mga nasa transport sector ang umaangal dito, kung hindi ordinaryong mamamayan ay talagang maapektuhan dahil ang laki po ng ginagastos nating fuel pagdating po sa supply ng kuryente dito sa Pilipinas. Hindi lamang po yan, pati mga magsasaka po natin tatamaan ng matindi dahil yung fertilizer, yung abono o pataba sa lupa ay nanggagaling doon primarily din po dyan sa supply ng langis, no? So, saan tayo kukuha ngayon ng murang mga fertilizer para sa ating magsasaka? Mamimiligro rin po yung ating food security. At pag alam natin yung food security is a national security matter, matindi ito. Baka mas matindi pa itong harapin nating problema o hinaharap nating problema kaysa sa yung experience natin ng COVID. Pag tumagal pa po yung digmaan po dyan, hindi ko alam kung ano mangyayari sa buong mundo. Opo. Pero sa ngayon ba, ano bang mga programa, hakbang na ginagawa ng gobyerno ang inyong nakikita na tumutugon dito sa pangangailangan niya ng mga Pilipino? Well, unang-una dapat po nating tingnan yung kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers na naiipit po dyan sa gitnang silangan. Hindi lamang po dyan sa Israel o kaya sa Iran, pati na rin po yung mga karating bansa po dyan, Iraq, Bahrain, Qatar, Oman, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia. O pati na rin po doon sa may party ng Turkey, baka lumala pa po yung problema po na yan. So, ano ba talaga yung programa ng gobyerno o kaya yung kanilang inihanda para mailikas itong ating mga mamamayan? Hindi lamang din po yan, yung remittances pala ng overseas Filipino workers ay apektado po dahil napakalaki po
ng pera na nanggagaling po dyan sa Middle East na pinapadala ng ating mga overseas Filipino workers sa kanilang mga pamilya naghihintay po rito ng ayuda. Pag wala pong maipadala po dyan, talaga pong babagsak din po yung ekonomiya natin. Alam naman po natin, almost $40 billion ang pinapadala ng mga overseas Filipino workers. Yan nga yung sumasalba sa ekonomiya natin kasi lagi tayong budget deficit, wala tayong mapagkunan ng panggastos ng gobyerno. Pero dahil sa overseas Filipino workers, kaya tinawag po silang mga bagong bayani na tuloy-tuloy ang pagtulong nila sa ating ekonomiya dahil dyan po sa remittances. So, hindi ko alam kung ano yung mga hakbang ng gobyerno kung sakali man meron. Baka wala. Ang tingin ko, wala silang naging hakbang para mailikas itong mga overseas Filipino workers na hanggang ngayon naghihintay kung talaga bang meron bang maipapadalang eroplano ron, meron bang chartered flights, meron pa bang pambayad ang Pilipinas para sa mga chartered flights na ito. Sinong bansa ang magbibigay sa atin ng eroplano para mailikas itong ating mga kababayan? Wala po akong nakikita. At marami pa po akong mga opinion po dyan. Tulad ng ginagawa ng gobyerno ngayon para maibsan yung presyo ng produkto ng langis, ay ibababa po nila yung excise tax. Bibigyan ng kapangyarihan ang presidente sa pamamagitan ng batas na ipapasa ng Kongreso para nang sa ganun ay bumaba pa yung presyo. Pero sa pangkalahatan, itong pagbaba ng excise tax ay hindi po makakatulong ng malaki sa ekonomiya ng Pilipinas in the long run. Siguro pang short term ito, pero alam po ninyo, sabi ko, itong aksyon ng gobyerno na ito, yung pagbaba ng excise tax, tabihin na natin ang katotohanan, this is more a political move than an economic relief. Kasi ang daming programa ng gobyerno ang maapektuhan, yung social concerns. Saan po kuha ng pondo ang pamahalaan kung ibababa mo yung excise tax? Tatamaan ang mas maraming Pilipino kaysa sa walang panggastos ang gobyerno. So, hindi rin po yan makakatulong sa totoo lang, in the long run, yung pagbaba ng excise tax. Yung fuel subsidy. Ay, well, yung fuel subsidy ay meron na bang talagang wala na bang supply at kailangan magbigay na ng subsidy sa ating mga tsuper? Well, okay rin po yun, pero hanggang kailan magbibigay ng fuel subsidy? Pang-isahan lang ba yung bigay na 5,000 sa mga tsuper at wala nang susunod? At kung susunod, gaano kadalas ito? Yan ang problema. Kasi itong pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin, ito'y issue ng supply and demand. Kung may supply tayong makukuha at may pambili tayo, ay bababa yung presyo. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabing datos ng ating pamahalaan, ang Department of Energy, na meron daw po tayong mga nakaimbak pa na supply ng produkto ng langis, good for 50 days. Pero bakit nagtataasan ng ganong kataas itong mga presyo ng mga petrolyo? Baka nangangamba itong ating mga retailers na wala nang darating. So wala silang magagawa kung hindi magtaas na sila ng presyo. May mga kausap po ako ng mga importer ng langis itong mga nakaraang araw. At sinasabi nila na nag-triple na yung presyong binabayaran nila ng supply ng langis. So kung meron silang dati na bibiling 3 million liters, ay ngayon hanggang 1 million liters na lamang yung kaya nilang bilhin base doon sa kanilang kapital. So talaga pong merong kakulangan ng supply. At iyan po ang pinapangambahan natin kasi yung ating supply ng kuryente sa buong Pilipinas, ang laki po ng ginagastos natin pagdating po dyan sa langis na ginagamit natin para magkaroon tayo ng supply ng kuryente. At pag nawalan tayo ng supply ng kuryente, ano mangyayari? Brownout dito, blackout doon. Apektado po yung mga pabrika dito sa ating bansa. Opo. So, malinaw, Attorney, may nakikita ho ba kayong plano ang gobyerno natin ngayon kung sakali mang lumala pa itong sitwasyon natin, lalo na itong gulo dyan sa Middle East? Wala akong nakikitang pinapahayag nilang plano ng Department of Energy o kaya Department of National Defense. Hindi akong makita na malinaw na kanilang plano. Kung meron man, Attorney, short term lamang, parang ganun lang. Kung meron man silang plano, short term lamang o kaya magiging successful ba, yun ang ating hindi nakikita At merong mga binabanggit na
mag-declare na ng state of national emergency, mga ganon, ano yan, short of proclamation of martial law, ganun ba yan? Hindi ko rin maintindihan. Wala pa po ako nakikitang konkreto talaga na plano ang gobyerno na kanilang ipinapahayag. Maliban lamang po dyan sa kanilang sinasabi na huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-hoarding, hindi tayo maubusan ng supply ng langis. Lahat po ito ay mga political statements na hindi po ito isang programa na matulungan ang ating mamamayan at ang bayang Pilipinas. So sa madaling salita, attorney, ang problema natin ngayon ay langis. May krisis tayo sa langis sa ating bansa dahil dito sa gulo sa Middle East. Bilang isang chairman ng Association of Philippine-China Understanding o APCO, ano bang may tutulong ba ang China para sa supply ng langis sa ating bansa? O iba, hindi lamang China siguro, yung mga kalapit bansa natin para matugunan man lang. Dahil yun ang pinakapunot dulo eh. Bakit nagtataasan lahat ng mga bilihin at bakit nagkakaroon tayo ng mga problema dahil sa supply ng langis at dahil nga itong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay nagtaasan. Unahin natin itong bansang China. No? Ang China ang may pinakamalaking mga oil refinery sa buong Asia, if not sa buong mundo. Sila, ang dami po nilang mga malalakihan, mga oil refineries at malaki rin po yung kanilang ugnayan sa Russia. So ibig kong sabihin dito, pag-supply ng langis ang pag-uusapan at ang pangangailangan ng China, meron silang mapagkukunan kaagad. Ang Russia, no? Sa buong mundo kasi, ang may pinakamalaking mga oil reserves dyan po sa Middle East, sa Venezuela, sa Amerika at saka sa Russia. I think ang Russia ay mas malaki pa yung kanilang oil reserve dyan kaysa sa Saudi Arabia. So sila ang may pinakamalaking mapagkukunan ng China kasi magandang relasyon ng Russia at ng China eh. So pag umaangkat ng langis ang China sa Russia, dadalhin nila dyan sa China at i-refine nila yan at maaaring ibenta po nila yan sa ibang bansa dito sa Southeast Asia o dito sa ating lugar, sa rehiyon natin. Pero maganda ba yung relasyon natin ngayon sa China? Yun ang malaking katanungan eh. Kaya ako po bilang chairman ng Association for Philippines-China Understanding, lagi kong sinasabi yan na meron man tayong kunting sigalot po dyan sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea, sa China. Eh hindi po yun dapat ang maging ultimate definition ng ating foreign relations with China. Hayaan natin yung Department of Foreign Affairs na sila ang mag-usap sa kanilang counterparts sa China para hindi lumala yung tensyon at hindi lumala yung problema. Pero ang nangyayari kasi, maraming grupo dito sa Pilipinas at kanila pong inaayudahan yung tinatawag nating sense of nationalism daw kuno na parang pinapalabas nila na kaaway na natin ang China at nakahanda tayo makipaggera sa China. Siyempre magagalit yung sa kabila. Eh ngayon, na dumating itong punto na merong krisis sa langis, meron bang maitutulong ang China sa atin? Naku, malaki po ang maitutulong ng China. Hindi lamang po sa supply ng langis o supply ng krudo. Kung hindi sa supply ng fertilizer, alam niyo ba na sa nagdaang mga taon, ang China ang pinakamalaking source natin ng supply ng fertilizer para sa ating magsasaka. At ang fertilizer, isa sa byproduct po yan ng langis. Eh kung hindi na po sila mag-supply dito sa atin at sabihin nilang wala na kami may bibenta sa inyo, maaari nilang sabihin na ay gusto rin naming i-reserve pa ito sa amin, eh ano mangyayari sa ating mga magsasaka? So sabi ko, ito na yung tamang panahon na itong mga leaders natin dito sa Pilipinas, kung sino man po yung mga naatasan po dyan, ang Department of Foreign Affairs ba, Department of Energy, Department of Agriculture, o siguro pati na rin ang Department of National Defense, ay mag-ingat po sila sa kanilang pakikipag-uusap at pakikitungo dito sa mga opisyal po ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas dahil sila yung nasa frontline dito at siyempre yung kanilang ugnayan sa mismong leadership ng China. Dahil sila ang may maitutulong sa atin, ang China. Ganyan din ang Russia. Malaki rin po ang maitutulong ng Russia sa atin kasi sila nga po ang panggagalingan ng supply. So sasabihin ng Russia sa China na, oh, yung bibigay namin sa yung mga langis na bibilhin ninyo ay pag magbenta kayo sa Southeast Asia, isama nyo yung Pilipinas sa inyong magiging mga parokyano o pagbebentahan nyo ng langis. Makakatulong din po sa atin ang Malaysia.
Ang Malaysia po, malaki rin po yung supply po dyan. Pero alam po nyo, ang Malaysia, sensitibo po sila dito sa usapan pagdating sa Muslim Mindanao. Kaya nga po sila yung naging parang mediator ng MILF at saka ng Government of the Philippines para nagkaroon ng kapayapaan po dyan at naitatag yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So tinitignan nila kung ano ba ang ginagawa ng ating gobyerno sa kapatid nating mga Muslim dyan sa Mindanao. Tama ba yung pagtrato ng Government of the Philippines dito sa grupo ng MILF, dyan sa usapan sa BARM? May konting tampo yung mga grupo ng MILF dyan sa nangyari dyan nung nakaraang taon. At tinitignan din ng Malaysia, lalong-lalo na yung Prime Minister nila dyan, si Prime Minister Anwar Ibrahim, ay malapit po ang puso niyan sa Pilipinas. Sa totoo lang, ilang beses ko na rin pong nakausap yan. At mahal niya ang Pilipinas, pero siyempre titignan niya ano bang ginawa ng Government of the Philippines sa ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao. So these are the things na kailangan po nating bigyan ng pansin, yung tinatawag nating make the foreign relations warmer with other countries, and yung issue ng geopolitics, laging meron po yung kaakibat na epekto. Opo. Pero ang tanong dyan, attorney, malinaw ba na hindi maganda ang relasyon natin sa Malaysia sa ngayon, sa Russia sa ngayon, at sa China? Alam natin na talagang hindi magandang relasyon. Pero doon sa Russia at Malaysia na nabanggit po ninyo? Well, sa tingin ko, hindi naman sa hindi maganda, hindi lang masyadong medyo malamig, kumbaga, hindi warm yung relasyon natin. Kasi nga po, itong mga bansang binabanggit ay medyo nagdidepende rin po yan kasi sa kanilang ugnayan sa Amerika At kung tayo ay lagi na lamang pong ina-adapt natin yung foreign policy na panig tayo masyado sa Amerika o kaya sa mga Western countries, ay medyo naaasiwa itong mga bansang katulad ng Russia, ng China at ng Malaysia. Sabi ko nga, bakit hindi natin ipagpatuloy itong independent foreign policy? Nakaibigan natin lahat ang mga bansa at wala tayong kaaway, wala tayong kinikilingan. Nakita na natin yung epekto ng pagkakaroon ng mga base militar po dyan sa Middle East, sa mga iba't ibang bansang tulad ng Oman, ng Bahrain, ng Qatar, ng United Arab Emirates, ng Kingdom of Saudi Arabia, sa Iraq. Marami pong base militar po dyan ang Amerika. Bakit ngayon binubomba itong mga bansang ito ng Iran? Kasi sabi ng Iran, nandiyan yung base militar ng Amerika na umaatake sa amin, di bombahin namin kayo. Paano kung ganun din ang mangyari dito sa atin sa Pilipinas? Pag lumawak po yung gera po dyan sa Iran, di natin alam kung hanggang saan yung mga tinatawag nilang mga kakampi nila na mga tao o kaya mga Iranian citizens na baka sabihin nila, isama nyo na rin ang Pilipinas. Huwag naman po sana mangyari iyon. Pero yun ang sinasabi ko na sa kabuuan, hindi malaki ang maitutulong ng mga base militar na pag-aari po ng mga dayuhan tulad ng Amerika sa isang bansa. Dahil iyan po ay hindi nila inalagay dito sa Pilipinas para protektahan ang Pilipinas. Inilagay po nila yung mga base militar na yan para protektahan ang Amerika at hindi makarating doon sa mainland United States ang kaguluhan. At mangyari yung kaguluhan dito sa mga bansa na kung saan meron silang base militar. Yan ang katotohanan po dyan. Kaya po sabi ko, wag na nating bulahin yung ating mga kababayan. Hindi man ito popular, itong sinasabi ko sa karamihan ng mga Pilipinong hindi masyado nakakaintindi ng geopolitics. Hindi ko naman po minamaliit ang ating mga kababayan, pero masalimuot po kasi pag-usapang foreign relations at saka geopolitics Pero ang ginagamit po ng mga iba na tumutulig sa atin ay ginagamit nila yung tinatawag nilang emotional discourse, hindi intellectual discourse. Opo. Attorney, bago ko ipasa kay partner Admar, bukod po doon sa sabi po ninyong maaari pong mag-supply yung Russia, yung Malaysia, dito sa China. Ang nakakadaan ba ng mga barko doon sa Strait of Hormuz, mga kaalyado ng Iran po yan? Possible ho ba? Isa po yan sa mga naging dahilan kung bakit maganda po yung supply ng langis ng China at ng iba pang bansa na kaalyado ng nitong Iran? Sa ngayon sa balita natin ay walang masyadong naglalayag ng mga barko po dyan sa Arabian Sea going to the Persian Gulf at dadaan po yan sa Gulf of Oman, then Strait of Hormuz.
Hindi lamang po yung mga barkong may kargang mga langis ang namimiligro po dyan. Kung hindi lahat po ng mga barkong may kargang kung ano man po mga kargamento, katulad po ng nabomba ng Iran na Thailand na cargo ship, hindi naman po langis yun. Ganun din po yung barkong nabomba na pag-aari ng bearing the flag of Liberia. Hindi naman po langis ang karga nun kung hindi mga produkto. So, sa ngayon ay limitado talaga yung mga dumadaan daw pong mga barko po dyan sa Strait of Hormuz. Kasi nga, sabi ng Amerika, wala raw silang nakitang mga nakalagay na mga mina na itinanim ng Iran kasi napasabog na nila yung buong Navy ng Iran, pati na rin yung mga maliliit na barkong pwedeng sila'y magtanim ng mina po dyan sa karagatan sa Strait of Hormuz. Pero andyan pa rin po kasi yung maraming drones eh. Libo-libo pa po yung mga drones ng Iran dyan. At marami na rin po silang mga missile na nandiyan pa. Mga short-range missile yan na maaaring hanggang 200 kilometers, 300 kilometers ang distance po niyan. So hindi pa po yan natatapos. So yan ang sinasabi ng Amerika na humingi sila ng tulong sa mga bansa sa Europa o kaya pati sa China. Sinabi ni President Trump na sana yung China magpadala ng kanilang naval vessel para tulungan na maprotektahan yung Strait of Hormuz na kung sakali man pong may aataking mga drones o kaya missile galing sa Iran ay hindi matatamaan yung mga barkong dadaan po dyan. Ang sumagot ang Iran, sabi ng Iran, well, maliban sa barko ng Amerika at Israel, ay pwedeng maglayag yung mga barko ng China, ng ibang bansa. Pero ano ba naman yan? Kay paniniwalaan mo ba? Tinamaan nga yung barko ng Thailand eh. So yan ngayon ang isang issue kasi kung ikaw naman yung may-ari ng barko, magkano ba ang isang barko? May mga barko po dyan na $1 billion ang halaga o $2 billion ang halaga. Isasapalaran mo ba yung barko mo para dumaan po dyan sa Strait of Hormuz? So, it's not an issue of whether the Strait of Hormuz is really safe and can be protected by the naval armada of United States or other countries. Pero decision po yan ng mga may-ari ng barko. Yung mga kumpanya na naglalayag dyan. Papayagan ba nila yung kanilang mga barko na dumaan dyan? Papaano kung tinamaan sila ng missile o kaya ng mga drones? Siyempre, maapektuhan po dyan ay yung mga kumpanya na may-ari ng barko. Mga insurance companies ba nakahandang magbayad kung sakali man? So, malaki po ang isigalot po dyan ang issue. So, tingnan natin itong mangyayari sa mga susunod pang mga araw o linggo. Mag-aapat na linggo na yata itong gerang ito. At sinabi nga ni President Trump, abutin lang ng mga 5 hanggang 6 na linggo. Tingnan natin, sana nga matapos na kaagad ito. Attorney, magandang umaga, Sir Marco. Yes, Edmar, dito naman po tayo sa issue ng korupsyon na sana'y makatutulong sa panahon ng krisis po. Kasi dito pa lang sa ibinulgar ng Brave 18, tinaguri ang Yes. Brave 18 is nasa 800B. May report din na umaabot na ng trilyong piso. Gaano kahalaga itong ganitong halaga ng pera, lalo na sa panahon ngayon ng krisis po, Attorney? Well, unang-una bago ko sagutin dyan, Edmar, gusto ko munang magbigay ng isang snappy salute sa mga Brave 18 natin sa kanilang pahayag. At sumusuporta po tayo sa kanila, sa kanilang matibay, matatag at matapang na mga pinahayag. Well, yan ang masakit sa nakikita nating pagtrato ng pamahalaan dito sa mga naglabasang mga testigo na bakit sila parang sila na yung akusado sa ngayon kaysa sa sila yung gagamitin ng pamahalaan para malaman ang buong katotohanan at matukoy kung sino-sino yung mga kasangkot ng mga opisyal ng pamahalaan na humahawak ng matataas na pwesto hanggang sa kasalukuyan. Kung itong sinasabi nilang trilyon na nawala dahil lamang po dyan sa flood control, pinag-uusapan natin 2022, 23, 24, 25 na flood control. Kung yung trilyon na yan, pinambili na lang sana ng langis at ginawang strategic reserve ng Pilipinas, dumating ganito ang sitwasyon, hindi tayo mababahala kasi sa buong Asia, isa sa bansa na walang strategic oil reserve ay ang Pilipinas. Yun ang nakakabahala talaga, no? So, tapos,
gusto pang pagtakpan itong pinahayag na corruption nung nakaraang taon ng mismong Pangulo ang nagsabi niya sa kanyang State of the Nation address. Parang walang nangyari sa investigasyon. Nagbuo-buo pa tayo ng infrastructure commission, ICI investigation, di ba? Parang walang nangyari. Asan ang report? At walang lumalabas. Nagsialisan na nga yung ibang mga director po dyan. Dahil hindi ko alam ang kanilang mga personal na rason, pero maliwanag na hindi maganda yung naging resulta po niya ng ICI. Instead na mailabas yung katotohanan, itong Independent Commission for Infrastructure, ay para bang nagamit pa sila para mapagtakpan yung totoo na nangyari po dyan sa issue ng corruption. So hanggang ngayon wala silang mailabas-labas. Ganyan din ang nangyayaring investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Hanggang ngayon wala pang lumalabas na report ang Senate Blue Ribbon Committee. At bakit tayo patawag itong mga Brave 18 na nagko-corroborate doon sa unang statement ni Sergeant Gutesa, ni Orly Gutesa, na sinasabing nagkaroon na raw po siya ng recantation. At asan na ba si Sergeant Gutesa? Hindi natin alam kung nasaan na at bakit niya gumawa ng ganong klaseng statement nung una sa Senado, and then eventually daw ay naglabas siya ng kanyang recantation. So, talaga pong dismayado ang sambayan ng Pilipino. At alam po natin na itong krisis na naman na ito na dumating sa ating bansa, apektado po ang buong mundo, hindi ko alam kung saan ang direksyon ng Pilipinas, saan patungo po ito. Ang pakiusap po lamang po sana ay hindi po magkaroon ng malawakang kaguluhan. Ang gera po dyan sa Iran para matapos na po ito, maibsan yung ating mga problema rin kahit papaano at tayo rin po magmadyag po tayo at maging mapayapa sa ating mga hakbangin. So in short po, Attorney, napakahalaga kung napanindigan ng ating gobyerno yung independent foreign policy na magkaroon tayo ng alternatibong mga bansa na kaibigan natin na matulungan tayo sa panahon ng krisis. Hindi pa po huli ang lahat. Alam naman po ninyo yung foreign relations ay isang dynamic at tuloy-tuloy po yan na pwede nating baguhin at yung direksyon. Sana po ang gobyerno natin ay gumawa kaagad ng hakbang para mapabuti ang relasyon natin sa China. Na hindi natin isasakripisyo yung claim natin dyan sa West Philippines. Ipagpatuloy pa rin natin yung issue na yan at mapag-uusapan naman sa dialogue Huwag lang daanin po dyan sa mga propaganda na kung ano-ano mga pinapalabas na gusto nilang pag-initin ang kaisipan ng mamamayang Pilipino o kaya yung silakbo ng damdamin kumbaga ay kanila pong bibigyan pa ng mas mahalaga kaysa sa maghanap ng solusyon. So yan po yung ating dapat na gawing hakbang. Tuloy-tuloy po yung pagkipag-ugnayan natin sa mga bansang ito dahil sila ay ang pwedeng tumulong sa atin. Alam naman po natin ang kakayahan nila. Marami po silang oil reserve, marami silang oil refineries, marami silang supply ng fertilizer o abono pataba sa lupa na kailangan natin sa Pilipinas. Pero ang napagtutuunan yata ng pansin or sa tingin niyo po itong issue po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, napapanahon na po ito at meron pang nababanggit na magkaroon ng mini trial na ang pagkakaintindi natin, hindi po ba ang Senado lang po ang pwedeng magkaroon ng trial ukol po dyan? Parang dito na nababaling yung atensyon ng ating gobyerno yata. Tama yan, Admar. At yun, isa na namang hindi ko masabi kung nakatutuwa ba yan o kaya nakakatawa o nakakainis yung kanilang ginagawa. Maliwanag, meron tayong kinakarap na matinding problema. Kagutuman, problema sa ekonomiya, problema dito sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan. Pero itong mga politiko natin, lalong-lalo po dyan sa mababang kapulungan, inuuna pa po nila yung usapan po dyan. At pinapalaki nila itong issue ng confidential funds. Binanggit na po yan ng mga maraming mga eksperto, mga dating opisyal ng Commission on Audit, na walang pagkakamali po dyan sa liquidation na ginawa ni BP Sara pagdating po sa confidential fund. In fact, isa sa mga congressmen, isang senior congressman dyan,
ang nagsabi na dati siyang namuno rin ng ahensya ng gobyerno at gumamit din siya ng confidential funds. At ganun talaga yung sistema ng pagliliquidate ng confidential funds. At alam nyo, bilang isang abogado, dinaanan ko rin po yan. Naging abogado po ako ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo at nasampahan siya ng kaso. Pagdating po dyan sa confidential funds na yan, kaya po siya na ikulong ng Aquino administration noong 2010 to 2016 ng plunder case. Pero napatunayan natin na tama yun, yung kung paano nililiquidate yung confidential funds. In fact, pati yung dating chairman ng Commission on Audit yan, isanama rin nila doon sa plunder case na parang co-conspirator. Lahat po sila acquitted. Dahil tama po yun. Tapos ito ngayon ang kanilang pinapangalanan, pinapalaki. Kung mali ang ginawa ni BP Sara po dyan sa Office of the Vice President pagdating po dyan sa liquidation o paano niya ginastos yung confidential funds. Tanungin natin yung mga ibang ahensya ng gobyerno na gumagamit ng hindi lang confidential at kung hindi intelligence funds. Halos pareho lang kasi ang liquidation process niyan confidential or intelligence fund. Intelligence funds doon sa mga Armed Forces of the Philippines, yung mga may hawak pong mga intelligence officers. Pero yung liquidation ay pareho lamang po yan. Office of the President, magkano ba yung confidential funds ng Office of the President? Halos 5 billion po yan taon-taon. Doon sa Secretary of National Defense, Secretary of Justice, Secretary of DILG, lahat po yan humahawak po sila ng confidential funds. Bakit ang Office of the Vice President lamang ang mali ba ang kanyang liquidation? At bakit kailangan nilang pagtuunan ng pansin kung anong mga pangalan ng mga binabanggit nila sa media? At binasa ko yung complaint na yan, yung third at saka fourth impeachment complaint. Tinignan ko talaga. Wala These are just mere accusations not backed up by real evidence that will determine the ultimate facts of probability of guilt. So itong kanilang ginagawa ngayon dyan sa House of Representatives, this is more of trying to glorify the accusation, not being backed up by evidence. At pati yung pagsagot ni Vice President Sara, through his brilliant lawyers na tumutulong sa kanya, yung answer ad cautelam, ay binabanggit na nila that this is no answer at all. Kaming mga abogado, lalo-lalo na yung mga kapwa ko, medyo may edad na at dumaan sa ganitong mga litigation process. Kaya meron tayong answer ad cautelam na. It is a precautionary measure na she is not subjecting herself under the jurisdiction of the tribunal or the entity or the House Committee on Justice for that matter. In fact, she is questioning it. No? But she has to make that answer without, however, admitting that she is waiving her constitutional right of whatever violations that the committee may have committed.